Doon pala sa mga suhestyon ninyo, mga lodi, susubukan natin yan. Pasensya na din pala sa edit kong pangit, pero susubukan po nating i-improve lahat. Suhestyon din po pala kayo kung ano yung una nating tatapusin na kwento. Yung kay Ren, may end na yung chapter, kakaunti lamang kasi yun mga lodi, yung chapter nun ay halos lampas lamang 100 chapter. Yung sa Heavenly Instructor naman, tapos na rin. Nasa lampas 100 chapter lamang din yun. Yung sa Demon Queen naman, halos nasa lampas 500 chapter. Sa ngayon, tumigil sa pagre-release ng chapter. Di ko pa din sure kung kailan muli ang pagre-release nila. At para naman doon kay Jang, nasabi ko na nga, halos lampas 200 chapter na yun at sa ngayon, tuloy-tuloy pa ang release nila. Kaya para doon sa mga suhestyon ninyo, sa comment section na lamang sabihin. At para sa boses at bilis, hahanap ako ng mas maganda at bibilisan din natin. Ulit, humihingi po ako ng pasensya. Salamat din pala sa suporta ninyo sa channel na ito. Yung patungkol pala sa boses, itong gagamitin kong boses sa video na ito, tingnan ninyo kung okay na ba para mabago pa natin. Magpapatuloy na ang ating kwento. Ang part na ito ay magsisimula kung saan mas pinili ng ating bida ang option 3 na may gantimpala na dagdag na 1 puntos ng stats. Matapos naman sagutin ng oo ng ating bida ang tanong ni Yao, makikita naman ang inis nito habang sinasabi kay Zion na umalis na sila. At kung walang balak talagang tulungan sila ng ating bida, ay mas mabuti pang maghanap na lang sila ng iba na maaari silang tulungan. Nagsalita naman si Zion at sinabi niya kay Yao na huwag itong magsalita ng ganoon sa ating bida dahil sa unang banda, sila ang pumunta doon para humingi ng tulong. At muntikan din nilang masaktan ang ating bida kaya may karapatan itong tumanggi. Kaya walang dapat na ikagalit sa bagay na yon. Magdadahilan pa sana si Yao, ngunit agad naman niyang sinang-ayunan ang sinabi ni Zion. Dahil kamuntikan na nga din niyang mapatay ang ating bida. Habang nag-uusap naman si Zion at ang ating bida, makikita ang pagsulpot ng isang nilalang sa kanilang itaas. Naikinagulat ito ni Zion at tinawag pa niya itong senior brother kong. Ang ating bida naman ay napatingin na lang sa hanggal na dumating. Sa pagdating ng hanggal, nakuha naman nito ang atensyon ng mga martial artists sa paligid. May isa na nagsabi na kung iyon ay ang kanilang senior brother kong, Ana ng Mirror Hall. Nagsalita pa ang isa at sinabi na ang tao na iyon ay nagprotekta ng tao at naglagay ng buhay sa panganib na nagdulot sa kamuntikan nitong ikasawi matapos na magrebelde ang ilang mga sundalo 3 taon na ang nakakalipas. Nasabi naman ng isa na ang taong iyon ay isang tunay na bayani. Ang bagong kadadating naman na martial artist ay agad na binati ang kanyang mga junior brother. Kasabay nito, nagpakilala din siya na siya ay si Kung Ana ng Mirror Hall at binabati niya ang kanyang mga junior brother na nagmula sa Blowheart Hall. Agad din naman itong binati ng may paggalang ng mga disipolo ng Blowheart Hall. Pagkatapos naman itong batiin ng mga disipulo na nagmula sa Blowheart Hall, agad nitong ibinaling ang atensyon kay Zion. Kasabay tinawag niya itong junior sister at sinabi niya na narinig niyang sila ay pupunta sa kabundukan sa loob ng 2 araw para sa trial nito at kung kailangan nito ng tulong, maaari nila siyang puntahan. Ngunit hindi naman agad na umimik si Zion at napalingon lamang ito nang tawagin siya ni Yao at sinabi nito na ang ating bida ay nawala na agad. Agad naman nga itong tiningnan ni Zion sa kinatatayuan nito kanina at makikitang ngang wala na ito. Matapos naman nun, agad din na sinabi ni Zion kay Kung na sa susunod na lamang sila mag-usap dahil may importante pa silang kailangan na puntahan. Kasabay nun, mabilis na umalis sila Zion at Yao. Kaya naiwan naman si Kung habang napasabi na lamang na ito ay kasalanan niya. Kaya kung babalik na sila sa hall, maaari naman niyang samahan ang mga ito upang ligtas itong makarating sa kanilang hall. Ngunit din naman na siya pinansin nila Zion at nagpatuloy na sila sa paglalakad.
Matapos naman na makaalis nila Zion at Yao, makikita naman ang ating bida na nakatago sa makapal na damuhan. Nasabi din niya habang nagtatago na talagang inaasahan na niya na ang Earth grade ay mayroong mahirap na gawain bago ito makuha. Matapos naman ang pangyayari na iyon, lumipat naman ang eksena sa Mirror Hall, kung saan makikita din si Zion na tumutugtog ng isang instrumento. Ngunit napatigil naman ito nang may nagsalita at sinabi nito na sabihin niya kung ano ang bagay na gumugulo sa kanyang minamahal na disipulo at bakit mukhang may bumabagabag sa isipan niya. Agad naman na binitawan ni Zion ang kanyang hawak na instrumento at nagbigay galang ito sa nilalang na dumating. At tinawag din niya itong Master. Agad naman na tinanong ng Master ni Zion na ang pagsasanay nito ng pagtitogtog ng pipa ay patuloy na nag-i-improve. Ngunit dahil sa iniisip nito, nawawala ito sa focus. Natanong din nito na kung ano ba ang gumugulo sa isip nito. Kaya maaari niyang sabihin ito sa kanya, kung sino man ang taong nambuli sa pinaka-talented at may kukumpara sa isang kayamanan na disipulo. Agad naman na sumagot si Zion at sinabi niya sa kanyang master na walang sino man ang nambuli sa kanya. Meron lamang siyang iniisip na maliit na bagay. Nagsalita naman ang Hallmaster at tinanong muli nito si Zion kung sino ba talaga ang tinutukoy niya dito. Ngunit din naman ito sinagot ni Zion, bagkus nagdahilan lamang ito na mayroon pa siyang mga naiwan na gawain kaya aalis na muna siya. Kasabay na nagpaalam na ito sa Mirror Hall Master. At mabilis na nga itong tumakbo papalayo. Naikinabigla naman ng Hall Master. Napasabi naman ang Hall Master sa kanyang pag-iisip na masyadong kakaiba ang kinikilos ng kanyang disipulo. Kailangan na niyang siya mismo ang umalam kung sinong tao ang nakakuha ng loob ng kanyang little cute na disipulo. Makalipas naman ang buong magdamag at sumapit ang umaga. Makikita naman ang ating bida na nag-iinat at siya ay napansin din ng Hallmaster ng Mirror Hall. Ang ating bida naman ay nagsalita ngayon sa kanyang pag-iisip na dati isa lamang siyang junior, ngayon isa na siyang senior. Kaya mukhang magiging maganda ang mga susunod na araw niya. Matapos nun, akmang aalis na sana si Jiang. Ngunit agad naman siyang pinigilan ng Hallmaster. Kasabay na sinabi nito sa ating bida kung saan ito balak na pupunta ngayon. Agad naman na sumagot ng may paggalang ang ating bida at sinabi niya sa Hallmaster na siya ay nakahanap na ng solusyon para sa taong nakagawa ng pang-aasar sa kanya. Kaya pupunta siya upang sanayin ito. Agad naman na nagsalita ang Hallmaster at sinabi nito sa ating bida na huwag na itong magsinungaling pa dahil halatang hindi siya nagsasabi ng totoo. Bagamat siya ay may malakas na kaisipan, wala naman itong talento pagdating sa pagbabago ng ekspresyon nito. Tinanong din ng Hallmaster kung hindi ba nito kilala siya. Hindi naman kaagad nakasagot si Jiang dahil sa paglabas ng notification na nagsasaad ng mga pamimilian ng ating bida. Ayon sa option 1, nakalagay dito na tumanggi ang ating bida na hindi niya ito kilala. Na makakakuha ng gantimpala na truth-exposing thunder na nasa mysterious grade elementary rank. Tungkol naman sa option 2, na sabihin lamang ng ating bida na kung hindi siya nagkakamali, ito ay ang Hallmaster ng Mirror Hall. Na makakakuha ng gantimpala na White Mist Sword na may antas na yellow grade intermediate rank. At sa option 3 naman na nagsasabi na sabihin ng ating bida na walang sino man ang may kukumpara sa kanya sa loob ng sekta na dahil siya lamang naman ang Hallmaster ng Mirror Hall. At kung makumplito ito ng ating bida, ay makakatanggap siya ng dagdag na 1 punto sa kanyang statistics bilang gantimpala. Napaisip naman ang ating bida habang nasabi din niya sa kanyang pag-iisip na kung gagayahin niya ang mga disipulo na magpapanggap na hindi niya kilala ang mga tao na nasa labas ng sarili nilang hall. Ngunit kung ito naman ang gagawin niya, ito naman ang pinakadelikadong desisyon dahil ito ay may mataas na gantimpala. Kaya mas pinili ng ating bida ang option 3 habang sinasabi sa Hallmaster na walang paraan na hindi niya siya kilala. Dahil sa wala naman na kahit sino ang may kukumpara sa kanya sa loob ng sekta.
Dahil siya lamang naman ang Hallmaster ng Mirror Hall at ang disipulong ito ay matagal ng tagahanga ng Hallmaster. Sa sinabi ng ating bida, ikinagulat lamang ito ng Hallmaster. Habang napasabi pa siya sa kanyang pag-iisip na iniisip niya na magpapanggap lang ang ating bida na hindi niya ito kilala, katulad ng ibang disipulo na mga Hangul. At di din niya inaasahan ang isasagot ng ating bida na iniisip niya na nagpapanggap lamang ito na walang alam, sa isa sa may pinakamataas na kapangyarihan sa sekta, lalo na dahil ito ay labas na sa sarili nitong Hall. At mukhang nagkamali siya sa pagkakakilala sa ating bida. Kasabay noon, napangiti ang Hallmaster at nadagdag din niya na ang ating bida ay may magandang pananalita. Ngunit agad naman na seryosong nagsalita muli ang Hallmaster upang sabihin kay Jiang na siya ay may magandang memorya. Kaya sa pagkakaalam niya, hindi pa niya narinig o nakita man lang ang ating bida, kaya paano niyang mabilis na nakilala siya bilang Hallmaster ng Mirror Hall. Agad naman na may paggalang na tumugon ang ating bida sa tanong ng Hallmaster at sinabi niya dito na ang disipulong ito ay nagkaroon ng sapat na impormasyon tungkol sa kanya dahil sa mga naririnig niya tungkol sa Mirror Hallmaster. At nagkaroon na rin siya ng tsansa na marinig ang pagtugtog nito ng zither. At sa tuwing tumutugtog ito, ang mga howling tiger ay hindi makaatungal habang ang mga mourning apes ay hindi makakibo sa takot. Ang musika nito ay elegant at tragic, kaya ang disipulong ito ay talagang hinahaingaan ito. Sa sinabi ng ating bida, lalo namang ikinamangha ito ng Hallmaster at napasabi pa siya na sa sinabi ng ating bida na ang howling tiger ay hindi makaatungal kapag naririnig ang musika na ito. Habang ang mourning apes ay hindi makapanakot kapag ito rin ay narinig. At ngayon, di niya inaasahan na makakakita siya ng katulad ng ating bida na nagmula sa Blue Heart Hall na may malalim na pag-iisip katulad niya. Tinanong naman muli ng Hallmaster na kung hindi siya nagkakamali, ang ating bida ay halos 5 taon ng disipulo ng sekta. Agad namang kinumpirma ito ng ating bida at sinabi din niya na bagamat siya ay walang talento sa cultivation, na kung saan ay naikinadismaya ng mga elder. Ngunit di naman siya pinatapos ng Hallmaster, bagkus, agad lamang nitong sinabi sa ating iunat niya ang kanyang braso. Napasabi naman ang ating bida na kung gusto ba nitong alamin ang kanyang cultivation. Kaya agad din naman niya ginawa ang iniutos ng Hallmaster. Matapos naman na suriin ng Hallmaster, nabigla naman siya dahil ang ating bida ay nasa 5 layer lamang ng Chi cultivation realm. Dagdag pa niya sa kanyang pag-iisip na sa madaling salita, kung ikaw ay maipasa ang aptitude test ng SEC, hindi pa aabot ng taon ay maaabot muna ang 10 layer ng Chi cultivation realm. At ang isang katulad ng ating bida na average lamang ang talento sa cultivation, isa pa, masyado pa rin itong imposibleng maabot lamang nito ang 5 layer ng Chi cultivation realm sa loob ng halos 5 taon. Habang napapaisip naman ang Hallmaster sa cultivation ng ating bida, nagsalita naman sa pag-iisip ang ating bida at sinabi niya na bagamat kayang masuri ng Hallmaster ang kanyang cultivation level, ang mga nakukuha naman niyang stat points na dumagdag sa kanyang lakas at kapangyarihan ay hindi nito kayang makita. Dahil ang mga ito ay hindi din nabibilang sa cultivation world na iyon. At kahit malakas ito, ang kapangyarihan naman nito ay hindi makikita ang itinatago niyang lakas. Dagdag pa ng ating bida habang sobrang saya ito, simple lamang kung iintindihin dahil para lamang siyang nagpapanggap na baboy para kainin ang tigre. Ibig sabihin nito, mga master, bagamat ang nakikita ng mga eksperto sa mundong iyon ay ang cultivation na meron siya, ang kanyang kapangyarihan naman ay kayang tumbasan ang mga ito. Maya-maya pa, matapos na masuri ng Hallmaster ang cultivation ng ating bida, ay napabuntong hininga na lamang ito. Habang ang ating bida ay nagpapanggap naman na naawa sa sarili at sinasabi pa niya na bagamat ang kanyang kalagayan ay halos walang kwenta, nagpapasalamat pa rin siya dahil maaari pa rin siyang manatili sa sektang iyon.
Sa sinabi naman ng ating bida, ang Hallmaster naman ay napaiyak na lamang sa kanyang pag-iisip habang sinasabi na nakakaawa daw ang ating bida dahil bagamat pumasa ito sa aptitude test ng SEC, sa talentong meron ito, isa pa rin itong walang kwenta sa kanilang SEC. Dagdag pa ng Hallmaster na kaya pala mabilis na umalis ang ating bida kanina nang makita siya dahil ayaw malaman na isa siyang walang kwentang disipulo. Nasabi din ng Hallmaster na isang mabuti at may malinis na puso ang ating bida, kaya nararapat lamang sa kanya na igalang. Maya-maya pa, tinanong ng Hallmaster ang ating bida kung paano nakakatulong ang ating bida sa kanyang mga junior brother at sister para maipasa nila ang kanilang mga trial. May paggalang naman muli na sumagot ang ating bida at sinabi niyang sa totoo lamang, walang madaling paraan na makapasa sa trial, ngunit hanggat ang panganib na kakaharapin para sa trial ay tamang necessary at saka lamang magdesisyon kung ito ay napag-isipang mabuti. Matapos noon, kung masusundan nila ito ng maayos, maiiwasan ang mga malulubhang pinsala at syempre, kailangan din nilang harapin ito ng sarili nilang kakayahan. Tumawa naman ang Hallmaster at nasabi nito na ang sinabi ng ating bida ay tama. At ang lahat ng ipinaliwanag nito sa loob ng mensaheng iyon ay ang trial at ito ay matagumpay na natutunan na ng ating bida. Mukhang na-master na din ng ating bida ang essence ng trial gamit ang sarili nitong kaalaman. Nagsalita naman ang ating bida at sinabi nito na masyado namang pinupuri siya ng Hallmaster, gayong siya lamang naman ay ginagawa sa madaling paraan ang lahat upang mas makaiwas sa panganib. Nagsalita naman si Master Yu at sinabi nito sa ating bida na ang pagiging may tamang kaisipan sa mga pagkukulang ng sarili nito ay isang mahalagang bagay para sa kanyang sarili. Kaya ngayon ay pinagkakatiwalaan na niya siya. Mula ngayon din ay itatalaga niya ang ating bida upang gabayan ang kanyang mga minamahal na disipulo para sa kanilang unang trial. Sa sinabi ni Master Yu, ikinagulat ito ng ating bida at napatanong pa siya kung ano ang ibig sabihin ng Hallmaster. At makikita pa nga ang reaksyon ng ating bida na mukhang maling desisyon ang pagpili niya sa option 3, gayong mas nakuha lamang nito ang atensyon ng Hallmaster ng Mirror Hall. Napatigil din siya at gulat na nasabi sa kanyang pag-iisip na kung paano nangyari ito, gayong ang pinili naman niya ay ang madaling pagpipilian at bakit nagkaroon pa ng mas mahirap na gawain ang pinili niya. Dagdag pa niya, ang pagtulong kay Liu Ziyan ay may gantimpala na Earth Grade Intermediate Rank na quest. Ngunit napatigil naman ang ating bida nang magsalita si Master Yu kung bakit ang ating bida ay nabigla sa kanyang sinabi at ang ibig sabihin lamang ba noon ay tinatanggihan siya ng ating bida. Bahagya naman din nakaimik ang ating bida nang bigla muli na lumabas ang notification na pagpipilian ng ating bida. At nakalagay dito na ang option isang ay kailangan na tanggihan ng ating bida ang sinabi ng Mirror Hallmaster at sabihin na hindi niya ito matutulungan, ginang ang kanyang mga junior brother sa Blue Heart Hall ay masyadong busy. Sa pagpili ng ating bida dito, makakatanggap siya ng gantimpala na Truth Exposing Thunder na may antas na Mysterious Grade Advanced Rank. Ang option 2 naman ay nagsasabi na tanggihan muli ang alok ng Hallmaster at sabihin na ang kanyang dahilan ay dahil sa ang kanyang junior brother ay nakakuha ng enlightenment sa chess, kaya kinakailangan niyang maglaro pa kasama ito. At kung ito ang pipiliin ng ating bida, makakatanggap ng gantimpala na White Mist Sword na nasa antas ng Yellow Grade Elementary Rank. O ang option 3 na nagsasabi na tanggapin ito ng walang pag-aalinlangan na makakakuha ng gantimpala na dagdag na 1 punto sa kanyang stats. Nasabi naman ng ating bida sa kanyang pag-iisip habang nakatingin sa notification na mukhang may masamang pakiramdam siya ngayon at mukhang mamamatay na talaga siya. Dagdag pa ng ating bida na ang option 1 ay magbibigay sa kanya ng walang paliwanag na kung bakit siya tumatanggi sa sinabi ng Hallmaster. Samantalang ang option 2 ay may sapat siyang dahilan para tanggihan ito, ngunit isa pa rin itong mapanganib na option.
Kaya sa huli, wala na talaga siyang pagpipilian kundi pumayag at tulungan na lamang si Zion, at ito din ang tamang pagpipilian, ngunit ang nangyari kahapon ay nakakahiya sa pagitan nila. Matapos naman na mapaisip si Jiang, agad din niyang napagtanto ang system na meron siya at nasabi din niya na ngayon ay nakuha na niya. Na ang gantimpala na binibigay ng system ay walang pakialam sa kung gaano ito kahirap kumpletuhin. Ang tungkulin lamang nito ay tulungan ang master na Lucas gamit ang system na ito. Dagdag naman ng ating bida na ngunit hindi lamang niya alam sa ngayon kung gaano kalaking gulo ang maibibigay ni Kung sa kanya kung makita nito na tinitulungan niya si Zion. Maya-maya pa ay agad naman na tinanggap ng ating bida ang alok ni Master Yu. Matapos noon, agad naman na iniulat ng system na nagkaroon ng subquest ang ating bida na may reward na dagdag na 1 puntos ng kanyang willpower. Agad naman na natuwa si Master Yu sa pagpayag ng ating bida, sabay sinabi nito sa ating bida na sa susunod na araw sa labas ng order hall lamang ito maghintay. Sumagot naman si Jiang na darating siya sa kanilang pinag-usapan at makakaasa ito sa kanya. Makalipas naman ang 2 araw kung saan makikita ang ating bida na naghihintay sa order hall. At makaraan naman ang ilang sandali, ay dumating na din si Master Yu kasama si Zion at Yao. Agad naman na tinawag ni Master Yu si Jiang at pinapapunta niya ito sa kanila. Habang naghihintay naman sa paglapit ng ating bida, sila Master Yu, makikita naman ang pamumula ni Zion. Matapos naman ang ilang sandali, nakalapit na ang ating bida sa lokasyon ni Master Yu. Agad naman itong nagbigay galang kasabay ng pagbati sa kanila. Nagsalita naman si Master Yu at sinabi sa ating bida na tinupad nga talaga nito ang kanyang sinabi at dumating pa ito sa tamang oras. Sinabi din ni Master Yu na kung nakilala na ba ng ating bida ang kanyang 2 minamahal na disipulo. Agad namang tumugon ang ating bida dito, kasabay na binati niya si Zion at Yao. Si Zion naman, habang namumula pa matapos makita ang kagwapuhan ng ating bida, ay nasabi pa sa kanyang pag-iisip na ang ating bida ay talagang napilit ng kanilang Master Yu para lamang natulungan sila. Kaya sana hindi siya mabaliw sa ating bida matapos nito. Sana all. Magpapaskong may katabi matulog. Yung iba dyan, yakap na lang ng unan, tapos shot puno. Dagdag naman ni Zion na kung ganito ang pakiramdam na nagkakagusto ka sa isang tao dahil di mo mapaliwanag ang nararamdaman mo. Agad namang binati din ng 2 ang ating bida. Habang sinabi pa ni Zion na humihingi siya ng tawad dahil sa nagawa nilang gulo sa ating bida noong nakaraan. Si Yao naman ay may sinabi pa siya, mga master, di na lamang natin sasabihin, masyadong mahaba. Ang alam ko lang na masama ang loob nito sa ating bida dahil sa pagtanggi nito sa kanila. Sinabi din niya na kung may gulong gagawin ang ating bida na ikakapahamak nila, sasampalin niya ang pangit na mukha ng ating bida. Lumipat naman kay Master Yu na tinawag pa ang iba pa niyang mga disipulo at sinabi nito na lumapit na sila at para makilala din nila ang kanilang senior brother. Ang ating bida naman na narinig ang sinabi ni Master Yu ay nagulantang na lang matapos malaman na di lamang pala 2 ang kanyang tutulungan. At makikita nga ang 3 pang mga babae na kambal. At mabilis din itong lumapit kila Master Yu para makilala ang ating bida. Ang ating bida naman na nakita ang pagdating pa ng 3 babae ay napasabi na lamang na uuwi na siya. Dahil sa dami ng kanyang junior sister na tutulungan baka ito pa ang magsanhi ng pagpasko niya na wala ng buhay.